Narito ang isang alamat tungkol sa pinagmulan ng mga bituin. Noong unang panahon, bago pa nagsimula ang kasaysayan, ang mundo ay napakaiba. Mayroon tayong araw na nagbibigay kulay sa umaga, ngunit kapag ang araw ay lumubog na sa abot tanaw, ang buong kalupaan ay nababalot ng isang malalim, siksik, at nakakatakot na kadiliman. Wala pang buwan, at wala pang kahit isang bituin. Ang gabi ay walang buhay. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliliit na apoy na pinagpapaguran ng mga tao sa loob ng kanilang mga kubo, ngunit kahit ang apoy ay tila kinakain ng naglalakihang anino sa labas. Ang mga matatanda ay nagkukwento tungkol sa mga nilalang na gumagala sa dilim, at ang mga bata ay natutulog na may takot sa puso. Walang sino man ang naglalakas loob na tumingin sa itaas, dahil ang langit ay tila isang malaking kadiliman, walang katapusang itim na bangin na nagbabantang lulunin ang mundo. Sa panahong ito, ang kaitaasan ay pinamamahalaan ng Diyos ng Langit, isang makapangyarihang bathala na naninirahan sa isang palasyo na yari sa mga ulap. Nakikita niya ang paghihirap ng mga tao, ngunit ang kanyang batas ay mahigpit, ang gabi ay para sa pahinga, at ang kadiliman ay bahagi ng balanse. Ngunit ang kalungkutan ng mundo ay umaabot sa kanyang rurok. Sa isang maliit na nayon sa paanan ng isang sagradong bundok, naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Mayumi. Si Mayumi ay kilala hindi lamang sa kanyang kagandahan, kundi sa kanyang busilak na puso at malikhaing mga kamay. Siya ay isang manghahabi, at ang kanyang mga gawa ay tila may taglay na salamangka, ang mga kulay ay mas matingkad, at ang mga disenyo ay tila humihinga. Habang ang ibang mga tao ay nagtatago kapag gabi, si Mayumi ay madalas na nakaupo sa pampang ng isang nagniningning na ilog. Pinagmamasdan niya ang refleksyon ng apoy sa tubig, at ang kanyang puso ay nababuhay sa isang pangarap. Nais niyang lagyan ng ganda ang langit. Nais niyang ang gabi ay hindi nakatakutan, kundi hanggan. Sa loob ng maraming buwan, si Mayumi ay nagtrabaho ng palihim. Hindi siya naghahabi ng tela para sa damit, kundi gumagawa siya ng libu-libong maliliit na bulaklak.